November 20, 1896. Preliminary investigation was conducted with Colonel Francisco Olive acting as the judge advocate. He was subjected to a 5 days investigation. Rizal was informed about his charges and been given the chance to answer the question. On December 26, the starting of trial of Rizal. Ang daming babasahin. Nakakantok naman. Natulog na lang kaya ako. Sige, bahala na. Ang taong nasasakdal ay nahaharap sa korteng ito sa salang rebelyon, sedisyon at pagbabalak ng masama laban sa bansang Espanya. Siya ay sinampahan ng mga Kastilang otoridad sapagkat di umano'y nasasangkot ang nasasakdal sa pakikipagsabuatan sa mga kasapi ng katipunan sa pag-aaklas laban sa pamamahala ng Espanya. Narito ang may salang rebelyon, sedisyon, at ang pagbabalak ng masama sa Espanya. Ano ang pangalan ng nasasakdal? Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda. Edad? 35. Profesyon? Isang doktor at manunulat. Ngayon, ay maaari nang ibigay ng prosekusyon ang kanyang panig. Tinatawagan ko sa hukumang ito si Attorney Enrique D. Alcocer upang tumayo sa harapan at ibigay ang kanyang panig. Gracias. Walang sino man ang makakalaban sa Espanya para sa atin. Walang sino man ang maaaring kumontra sa nais ng ating bansa. Ang sino man gumawa ng ganon ay maaaring ipakulong at ipapaslang. Iyon ang nararapat kay Dr. Jose Rizal. Siya ay narito sa salang rebelyon, sedisyon at paglalaban laban sa Espanya. At pagpapatatag ng mga samahang naglalayon na kontrahin ang mga batas na inilatag ng mga Kastila dito sa Pilipinas. Hindi ba nararapat lamang ang mga sinabi kong parusa sa isang tao mas masahol pa sa hayop? Walang modo, walang utang na loob sa bansa na paaral sa kanya. Nararapat lamang na siya ang isang taksil ay patayin. Silencio. Gracias, Attorney Alcocer. Ngayon naman ay ating pakinggan ang panig ng depensa. Aking tinatawagan sa hukumang ito si Kapitan Luis Taviel de Andrade upang ipagtanggol ang kanyang panig. Gracias, Senyor. Buenos días a todos. Ako si Teniente Luis Taviel de Andrade. Hindi nasusukat ang kadakilaan ng isang tao sa yaman o sa dami ng kakilala nito. Ito ay nasusukat sa katatagan ng loob at katapangan na napapasakamay na ngayon ni Dr. Jose Rizal. Bago niyo sa husgahan, bakit hindi niyo muna tingnan yung mga sarili? Ang tanging layunin niya lamang ay maging pantay ang karapatan ng mga Pilipino at maging patas ang trato ng mga Kastila sa Pilipino. Hindi dapat kayo nagpapadalos-dalos sa pagbigay ng parusa sa nasasakdal. Ngayon naman ay pakinggan natin ang panig ng nasasakdal sa hukumang ito. Sinungalingan ng mga ibinibintang ninyo laban sa akin. Wala kayong konkretong ebidensya at tanging mga liham at mga galit lamang ang nagtutukoy sa aking mga pagkakasala. Hindi ako maaaring magkasala ng rebelyon sapagkat ako mismo ang pumipilit ni Dr. Pio Valenzuela na huwag ipagpatuloy ang rebelyon na kanyang ipinaplano laban sa bansang Espanya. Wala rin akong kinalaman sa pag-aaklas at hindi ko rin alam na ginagamit nila ang aking pangalan para sa kanilang mga aktibidad. Napakarami ko pang naisabihin upang ipagtanggol ang aking sarili.
Sana gamitin ninyo ang inyong utak upang magawa ninyong nararapat. Magkakaroon ng isang masusing deliberasyon kung ano ang hakbang na ating ihuhukom laban sa kaso ni Dr. Jose Rizal. Maaari nang ibalik ang nasasakdal sa kanyang selda. Ipapaalam ng hukom kung ano ang magiging resulta ng deliberasyon. Hindi din natin ito dapat pagtalunan pa. Kailangang patayin si Rizal sa kasalanan ng kanyang ginawa. Tama, sumasang-ayon ako sa iyo. Kung gayon, parehas pala ang ating nararamdaman sa kasong ito. Itutuloy ko ang sentensyang kamatayan kay Rizal. Ipapadala ko na itong hatol kay Gobernador Polavieja upang mapirmahan. Magandang araw po, General. Pumasok ka at maupo. Ito po ang naging hatol sa kaso ni Dr. Jose Rizal. Magaling. Tama lang napatay niyo ang walang kwentang taong iyon. Ayan ang nararapat sa kanya. Ngayon ay, babasahin ko sa inyo ang naging hatol sa kanya ng korte. Ang nasasakdal, si Dr. Jose Rizal ay hinahatulan ng kamatayan at ito ay pinirmahan ni Gobernador General Polavieja. Ipapatupad ito sa ika-30 ng Disyembre, 1896 sa ganap na alas 7 ng umaga sa Bagong Bayan. Salamat. May bisita ka. Magandang araw, Rizal. Tawad, Rizal. Ngunit, hindi na kita may lalabas dito. Ginawa na natin ang lahat, ngunit hindi sumang-ayon ang hukuman sa katotohanan. Kung kinakailangang mangyari ito, kung kinakailangan kong ibuwis ang aking buhay, gagawin ko ito ng buong tapang at dangal. Pinapanga mo talaga ako, Rizal. Dahil sa taglay mong katalinuhan at pagmamahal sa bayan. Wala pa ako nakakilalang tao na handang ubus ang kanyang buhay para sa inang bayan. Ako ay sadyang nalulungkot dahil hindi kita naipagtanggol sa kanila. Huwag kang mag-alala. Labis din kitang hinahangaan sa iyong katapangan. Dugong Pilipino talaga ang dumadali sa iyong ugat. Nandito ang iyong ina at kapatid. Bakit kayo naparito? Anak, anong ginawa nila sa'yo? Ina, huwag kang mag-alala. Para ito sa ating bansa. Sana'y mapatawad mo ako sa aking mga kasalanan. Tama na yan. Tama na yan. Huwag na magtagal. Paalam, Tete. Paalam, Ina. Trinidad! 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 Buksan mo ito. Pagkatapos ng aking kamatayan, there is something inside. Makakaasa ka, aking kapatid. Tama na yan. Alis na. For el amor de Dios, okay. Narito kami para intensang iyong kaluluwa. Ang Diyos ay nagpapatawad, Jose. Pirmahan mo itong transaksyon na ito at panigurado, maliligtas ang iyong kaluluwa. Ang mga prinsipyo ko ay hindi basta-basta. Ang aking mga sinulat at paniniwalaan ay para sa kalayaan ng bayan. Jose, ang iyong pirma ay maaaring magdala ng kapayapaan. Ayaw mo bang muli makita ang iyong pamilya? Minsan kailangan natin magsakripisyo para sa nakakarami. Kasi anak, ang retraction nito ay makakapagligtas sa iyong kaluluwa at makakapagbigay ng kalayaan sa iyong pamilya. Iyan pedad, Jose. Ayaw namin nakikita nahihirapan ka. Ito'y para sa iyong kaligtasan at iyong pamilya.
At isa pa, Jose, andito kami para iligtas ka sa kapahamakan at para sa iyong mamamayan. Ito desisyon is importante, Jose. Ang desisyon ay nasa sayo pa rin. Nauunawaan namin ang iyong paniniwala. Ngunit isipin mo ang mamamayan na nag-aantay sa'yo. Mga padre, por favor, bigyan niyo ako ng oras upang makapag-isip. Ang aking konsensya ay hindi may pagbibili. Ang aking prinsipyo ay hindi may pagpapalit. Esta es tu última oportunidad, Jose. Ang iyong pirma ay ang pagbabago. Anong ginagawa mo? Hindi ko maaaring ipagkanulo ang aking bayan at ang aking sarili. Malungkot kaming marinig yun, Jose. Ngunit, irerespeto namin ang iyong desisyon. Ang mahalaga, ang ating adhikain ay magpapatuloy. Sir Jose, bakit hindi mo pinirmahan? Anong naisip mo? Sino ka, Binibini? Anong yung ginagawa dito sa selda? Isabel po ang pangalan ko at nanggaling ako sa hinaharap. Hindi po kayo maniniwala pero nakutulugan ko kasi yung binabasa kong libro. And boom! Nandito na ako sa nakaraan. Hinaharap? Ako ba yung niloloko, Binibini? Sabi na nga po, ba't di ka maniniwala sa akin? Hayaan mo na, Binibini. Sadyang ganoon lamang sila sa akin at tinuturan lamang ang kanilang mga nakalat na ebidensya na wala namang katotohanan. Hindi pwede, sir. They violated your human rights. Hindi kami na pwede ipapatay. They don't even have concrete evidence against you. Supredente, ang aking kaharap at kausap ngayon ay marunong salita ng wikang Ingles. Lubhang kakaiba ka, Binibini. Paano ka natuto? Huwag mo nang tanongin, sir. Mahirap i-explain eh. Saka, bakit hindi mo pinirmahan, sir? Pero buti na lang hindi mo pinirmahan, sir. Hindi man ako nabuhay sa panahong ito, pero alam ko ang iyong sakripisyo. Sobra ako natutuwa. Pero, natatakot pa din ako sa mga gagawin nila sa mga susunod na araw. Isabel, ang aking bawat pagkilos ay para sa kinabukasan ng ating bayan. Ang aking prinsipyo ay kailanman hindi magbabago. Salamat sa iyong katatagan, Sir Jose. Ang iyong tapang ay inspirasyon sa aming mga kabataan. Alam ko ang mga panganib, ngunit hindi ko maaaring ipagkanulo ang mga nagsakripisyo ng ating mga kababayan. Ano ba namang sitwasyon na to? Maabutan pa kaya namin si Sir Jose. Kailangan natin maging matatag para kay Pepe. Sino ka? Ako si Pasiano, ang kapatid ng papaslangin na si Jose Rizal. OMG! So ikaw nga! Ikaw nga ang kapatid ni Sir Jose na matagal niyo nang di nakausap ng 4 years! Siyang tunay, Binibini. Ngunit, paano mo ito nalaman? Di bale, di naman na ito mahalaga para sa akin. Ako lamang ay naaawa sa aking kapatid. Di ko malang siya nakausap bago siya paslang. Sobrang naawa ko sa kanya ngayon. Maghihiganti ako! Saka na po natin isipin yan, sir. Baka hindi pa natin maabutan ng buhay, Sir Jose. Tara na po, sir. Hindi ako maaaring magpakita sa mga Kastila, Binibini. Baka ako rin ay ipadakip at kalaunan ay papatay. Humayo ka na. Puntahan mo ang aking kapatid. Aking mahal, lagi kitang mamahal.
Pepe, ikaw ang inspirasyon ng ating pamilya. Mahirap man tanggapin, ngunit aking kapatid, di ko na rin alam ang aking gagawin. Sir Jose, sabi na nga ba't ganito ang mangyayari? Kailangan natin maging matatag, Binibini. Sobrang sakit sa akin nakikita ko ang aking minamahal na pinaghahanda ng patayin. Kung hindi mo natatanungin, ako ang kapatid ni Pepe na si Narcisa. At ang aking katabi naman, siya ang kalaguyo ni Pepe na si Josephine. OMG! Di ko alam nakasama pala ang kapatid niyang si Narcisa. Anong kalaguyo niya si Josephine? Asin na ito. Pinipilit ko maging matatag. Pero masakit pa rin pala. Mayroon lamang ako isang kahilingan bago ninyo ako paslangin. Maaari ninyo ba akong baril ng nakaharap sa inyo? Imposible. Klaro at strikto sa amin na ikay paslangin na katalikod. Humarap ka sa likod. Entonces, por lo menos, salvar mi cabeza. Maaari pa bang makuha ang pulso na bibitayin? Sige, doktor. Sandalo. Nakamamangha. Normal ang kanyang pulso. Hindi siya takot mamatay. Sir Jose, huwag kang susuko. Marami pang nagmamahal sa'yo at sumusuporta sa iyong prinsipyo. Huwag kang mag-alala. Ang bawat kamatayan ay may kahulugan. At ang akin ay para sa kalayaan ng ating bayan. Sir Jose, salamat sa iyong sakripisyo. Hindi ka namin malilimutan. Ang iyong tapang ay inspirasyon sa amin. Kalyate! Hindi ito ang tamang oras para sa pagdadrama. Ituloy ang paghahanda. Ano ba? Itawan niyo nga ako! Huwag ka na magpumilit, babae. Gusto mo bang mabaril? Kaya huwag ka na magtangka pa. Pwede no hagas problema sa ki. Spanish ka pa, hindi ko naman maintindihan. Pwede queres de dispare. Binibini, umalis ka na rito. Gusto yatang masunod sa bibitayin. Huwag ka na magpumilit. Ikaw ay aking papadakip. Hindi pa ito ang katapusan. Mahal ko ang aking bayan. Mabuhay ang Pilipinas. Lebrar! Carga! Consumatum es. Fuego! Muerte a los traidores. ¡Viva España! ¡Viva España! Viva España! Hindi kita malilimutan, Sir Jose. Sir Jose? Tunay nga na mahalaga ang pagbabasa ng buhay ni Rizal. Two, one, action! Hindi ba nararapat lamang ang mga parusa na sinabi ko sa isang taong mas masahol pa sa hayo? Walang modo! Walang taong utang na loob. Hindi ba nararapat lamang ang mga sinabi kong parusa sa isang taong mas
Sino ka? Ako si Pasha. Ras lang sasabihin, ikaw na lang naman dyan. Viva Espanya. Ano yan? Walang malay sasabihin. Sundalo Muerta, los Viva traidores. Espanya, tapos kayo parang pagat siya. Viva Espanya! Ano yung baril namin? Sean! Bitawan niyo ako! Pag ka naman pumilit, babae. Gusto mo bang mabaril? Okay guys, what's up everybody? Mabuhay ang Pilipinas! Pag ka naman pumilit, babae. Gusto mo bang mabaril? Kaya huwag ka na magtangka pa. Pwede no hagas problema sa ke. Ano ba yung Spanish mo? Hindi na naman kita maintindihan. Que dihes. Que... Que...